magandang araw sa inyong lahat. Last na may nag-aya sa akin gusto magpunta ng Ikaho. Matatagpuan sa Gunma, Ken. Kaso lang nung pumunta kami, medyo yung weather hindi maganda. Okay lang sana mag-snow, kaso lang yung dadaanan namin is paliko-liko, kaya medyo delikado. Yung pupuntahan pala naming lugar ay sa Lake Haruna. Ako pala tong entrance fee, kaya maganda. Kaso lang medyo sa tuktok ng bundok. Pero kapag sumakay ka ng mga boat nila, syempre doon may bayad. Nung una pa nga, happy ako kasi walang traffic, tas kami lang yun nandyan. Then I realized na sa pag-uwi namin ito delikado. Especially nasa kalagitnaan kami ng bundok. At saka paminsan-minsan nawawala yung signal. Especially pag nag-heavy snow na. Ito hindi pa to heavy snow. Ang mali lang namin, hindi kami nag-check ng weather before kami pumunta dyan. O next time, alam nyo na ha, mag-check din kayo ng weather para hindi kayo maging katulad sa amin. Kung mapapansin nyo, walang katao-tao dyan. Kaya nga sinabihan ko na rin siya, balik na tayo agad kasi nga nakakatakot. Baka bigla kaming abutan ng snowstorm. Sumilom na rin pala kami dito sa lugar na to, yung sa center nila. Dito lang din yan sa Lake Haruna. Chinek na din namin yung mga naka-display dito. Naka-display dito yung mga explanation kung ano yung mga event nila every season. At iba pa, marami ring matatagpuan na magagandang lugar dito kasi hindi na namin diniscover kasi nga natatakot kami baka abutan kami ng malakas na snow. Tingnan nyo nga po, napakalakas na yan at sobrang lamig pa at malakas na hangin. Sa totoo lang, ngatog na ako dyan. Gusto ko pa nga sana libutin yung buong lake na yan kaso lang hindi na kaya ng powers natin, Zay. O ayan na naman yan siya, pabida-bida na naman yan siya, wala naman yan siyang ambag. Tapos nga nagulat pa nga ako dyan kasi akala ko talaga yung lake na yan napakalalim. Naku, Diyos ko, hindi naman pala napakalalim. Kung pwede nga lang mag-apak-apak dyan tsaka maligaw, ay gagawin ko talaga kaso lang sobrang talagang lamig. Ang nakakatawa lang dyan yung snow, hindi siya ganun tigas, hindi katulad sa Hokkaido kasi yung snow doon parang bato. Hindi ko sinasabing everyday ha na parang bato yung snow sa Hokkaido. Paminsan-minsan lang. Oh, bakit ba ako nag-i-explain? Ay siya, uwi na nga lang kami. Wala naman ako masasabi dito kasi nga wala naman ding nangyaring maganda. Pero may nadisgrasya po dito. Tingnan nyo po ha. Mayroon po nadisgrasya dyan eh. Hindi ko po alam kung nahuli siya ng pulis dahil may ginawa siyang mali o tumawag siya sa pulis kasi nadisgrasya siya. O basta hindi namin alam. Basta dyan nakita na lang namin na may pulis at may isang sasakyan. Bahala na lang rin kayong mag-isip kung ano nangyari kasi kami din namin alam. Yes, pababa na rin po kami dyan at gutom na din po kami. So nag-check po kami ng mga souvenir or tinatawag na omiyagi dito po sa center ng Ikaho. By the way, ang famous po pala ng mga omiyagi or souvenir dito po sa Gunma ay ang udong. Udong noodles. Yan na nga po, kumain na po kami ng curry udong. Tapos, napakasarap talaga, super. Hindi lang po udong, syempre yung kanilang onsen or yung tinatawag na hot spring. That time po, hindi po kami nagtumari sa hotel, naghigayri lang po kami. Ang ibig sabihin po pala ng tumari is mag-i-stay ka po sa hotel. Higayri naman po is maliligo ka lang po sa onsen inside the hotel. Syempre, hindi namin pinalampas ang isa sa mga tourist spot nila dito sa Ikaho. Ang Ikaho Onsen Stone Steps. Yes, mahaba naman tong lakaran na to at magbibilang po tayo ng 365 steps. Mas recommend ko pong maggala sa gabi kasi po may mga decoration po sila dito sa gabi. So may mga lights po at yeah, mas medyo romantic. Pero syempre kapag malayo naman yung lugar nyo, why not kung sa umaga na rin kayo pumunta dito. At marami din sila mga umiyagi-sang or souvenir shop or mga pagkain. Hindi na kami nag-try ng mga street foods nila dito kasi kakatapos nga lang namin kumain ng curry udong. Pero kung trip ninyo, why not? Sabi nila masarap daw. Especially yung yakimanju nila dito sa street foods. Naku, pinagpipilahan talaga. Oy, sana all pinagpipilahan. Hindi ako sure kung nag-accept sila ng mga cards. Pero I'm pretty sure na umaccept sila ng PayPay, yung parang QR code, yeah, or cash. That time, medyo pagod na nga ako. Nasa 166 pa lang yung step namin, pero pagod na ako. Tignan nyo, 166 pa lang yan, pero hingal na yan si auntie mo. Ang kagandahan lang gumala dito sa Japan is marami kang matututunan. Like mindset, like lifestyle, paano sila mag-ano ng kanilang pagkain. Uy, first time ko mag-try dye na naka-portion-portion yung mga pagkain. Kung sa atin, kanin at ulam lang laban na. Dito may side dish ka pa, meron ka pang ewan. Ay ba yun, hindi ko alam yung pagkain na yun. So, ito na nga, may iba na nga yung usapan natin. Nandito na nga kami dito sa may tuktok. Naka 365 step na kami. Nako, napakahirap niyan. Of course, I'm so proud of myself.
Ikaho Jinjayanjay. Nagpray po ako dyan pero hindi ko alam kung narinig pa ni Kami-sama yung pinagpray ko kasi hindi ko din alam kung naintindihan niya. Pero syempre nakaintindihan niya naman yun kasi Kami-sama nga, diba? Di na rin kami tumagal dyan kasi dami ng tao. Yung kasama ko kasi ayaw niya na maraming tao, nahihilo daw siya kaya mabilisan lang din kami dyan. Yung pagbaba nga namin, nag-check na rin kami ng mga souvenir kung anong pwedeng makain, kung ano yung mga specialty nila dyan. Ayan nga nagpila-pilahan nga yan dyan. Yan yung sinasabi ko sa inyong yakimanju. Nag-try na rin ako ng yakimanju pero sa ibang restaurant lang. Alam nyo ba yung feeling na kapag first time yung kainin yung pagkain, di ba hindi nyo alam kung masarap o hindi? Kasi ako ganun pag tinatanong nila ako, Oishi, masarap ba? Sabi ko, ano ba yung masarap? Ano ba yung hindi kapag ito yung kinain? Kasi feeling ko masarap naman. Kahit anong pagkain dito sa Japan, feeling ko masarap. Wag lang masabi ha. So pauwi na nga kami dyan. Siyempre, pabida-bida naman ako. Kasi nga video ko to, dapat ako yung bida. Joke lang yun guys, pero char-char lang yan. Haha. Masarap pala mag-video ng ganito-ganito, no? Kaya nasasabi mo man lahat ng gusto mo kahit wala namang dapat sabihin. After nga namin dyan, medyo nagutom ako kaya pumunta kami sa may cafe. Coffee time! Oy, kapag bumisita kayo dito sa Ikaho, naku, puntahan nyo talaga itong purin na to, purin shop na to. Naku, talaga hindi kayo magre-regret. Hindi rin siya ganun ka-expensive, pero masarap siya. Hindi siya katulad sa mga supermarket na binibili natin na sobrang tamis. Ito talaga, naku, balance yung taste. Balance yung tamis at balance din yung flavor. Kagandahan pa nito, kung medyo mahaba yung biyahe ninyo, pwede kayo mag-stay dito. Kaso lang dahil medyo mahal yung coffee nila. Kaya sabi ko dun sa kasama ko, doon na lang tayo bumili sa convenience store kasi napakamahal yung coffee nila dito. Ay, uwi na nga kami. Mata na. See you in the next vlog. Salamat!